Alright, what's up guys? Super Chris TV, nagbabalik puli sa inyo mga kabasketball. Pag-usapan po natin itong Philippine Basketball and particular itong Philippine Basketball Association. Actually, good news ito para sa mga PBA fans dahil maraming mga pagbabago na nais gawin itong PBA. At sinabi nga yan itong si PBA Commissioner Willie Marshall. Isa rito mga kabasketball, siguro narinig nyo na yung pag-lift nitong height limit, itong mga imports. And then meron pa umano mga player na nagbabalik dito sa Pilipinas mga kabasketball, yung mga naglalaro sa overseas diyan sa may KBL at sa Japan. At sinasabi nga na merong 3 players umano na gustong magbalik ulit maglaro dito sa PBA. Possible mga kabasketball, no, dahil marami nga sa kanila ngayon ay nasa free agency itong mga player natin na to. Maganda yun, no? At least yung mga biggest name mga kabasketball, no, kung maglalaro dito sa PBA, maaaring bumalik yung sigla nitong PBA at yung mga manonood. Marami sa mga free agents ngayon dyan mga kabasketball, isa na itong sina Renz Abando, itong sina Macho Wright, Kiefer Rabena, itong sina Carl Tamayo, at itong kahit itong si AJ Edu, and then humabol itong si Bobby Ray Park. Siya yung pinaka-anim na free agent ngayon ng players dito sa Japan B-League. At syempre, isa sa gustong makita nitong si Commissioner Willie Marshall sa hinaharap, no? Pagsakasakali itong si Kai Soto na maglaro dito sa PBA. Ojo, alam natin na hindi pa naman possible yan sa ngayon mga kabasketball dahil alam naman natin yung priority ngayon ni Kai. Problema kasi talaga diyan mga kabasketball yung yung salary cap, no? Yung mga pasahod sa mga player dahil alam naman natin yung Japan talagang napakayaman at marami talaga silang pera. Yun talaga yung lamang nila sa atin, yung advantage nila, yung marami silang sources mga kabasketball, napakayaman ng Japan. At least 3 times na mas mataas yung pasahod nitong Japan. Pero ito pa mga kabasketball, no, sabi ni Commissioner Willie Marshall, yung top 3 picks ngayon sa PBA draft magkakaroon ng mas mataas na salary or offer mga kabasketball. Yun yung isa sa maganda dyan. And sa pa iniisip nila na magkaroon uli ng 2 import sa liga mga kabasketball. Parang yung Japan tsaka KBL na merong at least 2 import. 4 pa nga alam ko yung import dyan sa Japan eh. Maganda yan mga kabasketball. Maganda yan kung magagawa ng PBA yan sa tingin ko. Babalik yung sigla nitong PBA pati yung mga audiences, no? Kasi may excite uli mga fans, marami uli silang makikitang bago. Alam naman natin na higit sa lahat ang gusto makita ng mga fans dyan, itong mga player ng Gilas mga kabasketball. Itong sila Kevin Kiambao, itong sila Kai Soto, si AJ Edu, itong sila Carl Tamayo. Yan kasi yung mga kadalasan na potential naglalaro sa abroad at kunin sa abroad. And then kung gusto nila mga kabasketball, pwede uli sila mag-invite ng mga guest team, no? Katulad itong Bay Area Dragons. And then merong ang rumors na lumalabas na pwede nilang paglaruin o invite nila itong Strong Group Philippines. Ito yung team na maglalaro dito sa may Jones Cup this coming July. Ayan. And siguro dagdagan na yung mga road games mga kabasketball, maganda yan, no? Sa tingin ko lang mga kabasketball, no, maganda yan, no, kung i-allow na nila at least itong 2 imports dyan sa may PBA. So alin pa, siguro allow din nila magkaroon na ng foreign coaches kagaya nitong sa Japan tsaka sa KBL Korea, mas maganda yan, no? And then syempre ito yung isa sa malaking factor talaga dyan, kailangang i-increase na nila yung salary cap, no? At saka yung mga pasahod sa players. So mababa lang kasi mga kabasketball eh. Imagine yung sa rookie at least nasa 200 to 250,000 lang yung max offer. And then sa veteran is max is 500,000. And more guest teams mga kabasketball, dagdagan nila yung guest or mag-invite sila ng maraming guest. Kasi nakita nyo nung Bay Area Dragons nga lang yung na-invite nila, no? Maraming nanonood, sinuportan yung PBA. Tapos Ginebra pa yung nakalaban, di ba? At syempre sa tingin natin mga kabasketball, ito yung isa sa pinakatalagang point dito, ito yung pinakamahalaga. Syempre yung pagkakaroon ng transparency, no? At saka balance silang pagdating sa trade ng mga players. Doon kasi nadidismay yung mga fans mga kabasketball, hindi balance yung liga at doon sa mga lopsided na mga trades, no? Yung mga hindi fair, ika nga nila. So yun talaga yung gusto makita ng mga fans doon at
Probably siguro kung magagawa ng PBA yan, sigurado mga kabasketball tatangkilikin uli yan. Hanggang dyan lang muna mga kabasketball at balikan ko po uli kayo. Salamat sa laging pagsubaybay. This is Super Chris TV.